Ang huling gabi ni Marco. Sa isang malayo at tahimik na baryo, si Marco ay kilala bilang matapang at mapaglaro. Isang gabi, nagpasya siyang sumama sa kanyang mga kaibigan upang magdaos ng isang salusalo sa kagubatan. Habang nagkukwentuhan at nagiinuman, napag-usapan ang alamat ng aswang. Sa kanilang katatawanan, sinubukan ni Marco na gawing biro ang mga kwento, sinabing, "Walang aswang dito, puro kwentong takot lang yan." Habang madilim na ang paligid at ang buwan ay nasa tuktok ng kalangitan, may narinig silang mga kakaibang tunog. Nagpasya si Marco na tingnan ito, sinasabing, "Baka may aswang na nahuhuli sa akin." Tumawa ang kanyang mga kaibigan, ngunit nag-alala sila sa kanyang ginawa. Nang siya'y maglakad sa madilim na kagubatan, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila may nagmamasid sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang napakagandang babae ang lumitaw mula sa mga anino. "Kumusta, Marco? Naghahanap ka ba ng saya?" Tanong niya na may nakakaakit na tinig. Hindi nag-atubiling lumapit si Marco, subalit sa bawat hakbang niya, parang nagiging mas malapit ang babae. "Teka, hindi ba't may kasamang mga kaibigan?" Tanong niya, ngunit ang babae ay nagbigay ng ngiti na tila may itinatagong lihim. Bigla na lamang siyang sinakal ng babae na nahulog ang kanyang katawan sa lupa. "Hindi mo ba alam? Ako ang aswang na nag-aantay ng tulad mo," bulong nito. Mabilis na bumalik ang kanyang mga kaibigan, narinig ang mga sigaw ni Marco. Nang makarating sila, nakita nilang wala na ang kanilang kaibigan. Tanging ang mga marka ng dugo at isang puting damit ang natira sa lupa. Ang ngiti ng aswang ay naglaho sa dilim. Mula noon, ang baryo ay naging tahimik, ngunit ang takot at pangungulila kay Marco ay patuloy na nananatili. Ang alamat ng aswang ay naging katotohanan, at ang gabi ng kanyang pagkawala ay nagsilbing babala sa lahat. Huwag maliitin ang mga kwentong takot. Maaring ito ang huli mong gabing mabubuhay.